Paano nga ba maging mahusay na content creator? Ito ay aking sariling karanasan lamang na napansin ko na medyo tumaas ang aking engagement at mga followers. So, nasa sa atin naman kung susundin nyo itong mga na-discover ko. Maghanap ng tamang paksa o tema. Mahalagang maging malinaw kung ano ang iyong nais na ihayag sa iyong nililikhang content. Pumili ng paksa o tema na nagkakahikayat na may kaugnayan sa iyong target audience. Mag-research, hindi sapat ang basic knowledge lamang. Matuto at magtanong, basahin ang mga artikulo na nakaugnay ng iyong paksa at pumunta sa mga lugar kung saan maaring mayroong impormasyon tungkol dito. Isang magandang idea yung mag-conduct ng interview o survey sa mga tao para makakuha ng isa pang perspektibo. Mag-organisa ng isang impormasyon. Isang mahalagang bahagi ng paglikha ng magandang content ay ang pag-organize ng iyong impormasyon. Gumawa ng mga outline o draft para maging madali ang pagkakakilanlan at para sa magandang daloy ng iyong nililikhang content. Magsulat ng maayos at hindi boring. Maaring magmukhang boring kung puro datos o impormasyon lamang ang iyong laman sa content. Dapat isama mo yung mga storya, karanasan, at humor upang mas mainam itong maintindihan ng iyong target audience. Tandaan ang tamang technical na aspeto. Mahalaga yung tamang spelling, yung grammar, pronunciation. No, napapansin ito ng ating audience. At yung kalidad ng ating nililikhang content. So, yung linear thinking, magandang maaari mong isulat ang mga bahagi na yung nililikhang artikulo o yung mga naisip mong content ng pagkasunod-sunod tulad ng introduction, tapos ilalahad mo ang issue, pagkakilala ng arguments, maaring mapatingin ka sa isang mas magaling pa sa iyo magbago ka magkaroon ng mas mabubuting nililikhang content. Paano nga ba maging effective content creator? Paano nga ba maging mahusay na content creator? Ito ay aking sariling karanasan lamang na napansin ko na medyo tumaas ang aking engagement at mga followers. So, nasa sa atin naman kung susundin nyo itong mga na-discover ko. Maghanap ng tamang paksa o tema. Mahalagang maging malinaw kung ano ang iyong nais na ihayag sa iyong nililikhang content. Pumili ng paksa o tema na nagkakahikayat na may kaugnayan sa iyong target audience. Mag-research, hindi sapat ang basic knowledge lamang. Matuto at magtanong, basahin ang mga artikulo na nakaugnay ng iyong paksa at pumunta sa mga lugar kung saan maaring mayroong impormasyon tungkol dito. Isang magandang idea yung mag-conduct ng interview o survey sa mga tao para makakuha ng isa pang perspektibo. Mag-organisa ng isang impormasyon. Isang mahalagang bahagi ng paglikha ng magandang content ay ang pag-organize ng iyong impormasyon. Gumawa ng mga outline o draft para maging madali ang pagkakakilanlan at para sa magandang daloy ng iyong nililikhang content. Magsulat ng maayos at hindi boring. Maaring magmukhang boring kung puro datos o impormasyon lamang ang iyong laman sa content. Dapat isama mo yung mga storya, karanasan, at humor upang mas mainam itong maintindihan ng iyong target audience. Tandaan ang tamang technical na aspeto. Mahalaga yung tamang spelling, yung grammar, pronunciation. No, napapansin ito ng ating audience. At yung kalidad ng ating nililikhang content. So, yung linear thinking, magandang maaari mong isulat ang mga bahagi na yung nililikhang artikulo o yung mga naisip mong content ng pagkasunod-sunod tulad ng introduction, tapos ilalahad mo ang issue, pagkakilala ng arguments, perplexity, pagsaad ng posisyon at paninindigan, pagbigay ng solusyon o konklusyon. Hindi ka magiging perfectong content creator sa isang take lang. Maaring kailangan mo pang gawin ng maraming beses bago mapangiti ang iyong mga sarili dahil sa ganda ng iyong nililikhang kontento. So, maaring mapatingin ka sa isang mas magaling pa sa iyong magbago ka magkaroon ng mas mabubuting nililikhang content.